Maraming hindi magandang experience o kaya naman mga horror stories sa connecting flight. Lalo na sa mga first timer na hindi alam kung ano ang gagawin kapag meron silang connecting flight. So may mga nawawala ng bagahe, meron pong now-hold sa airport, naiiwan ng eroplano. Para smooth ang travel mo, wala kang stress, wala kang iisipin, you have your peace of mind while nasa airplane ka, while nasa stopover airport ka. Ito yung 6 na bagay na dapat mong gawin. Iwasan po mag-book ng eroplano na may napakaikling waiting time. Yung tipo na ang waiting time mo lang doon sa stopover airport mo is 1 hour. Iwasan niyo po yan. Even though napakabilis mong tumakbo, hindi po sapat ang 1 hour. Once na delay yung unang eroplano na sinakyan mo, ngayon hahabulin mo yung susunod na eroplano. I experience this. Husband kong German ang nag-book ng aking flight ticket. Scoot Airlines siya during pandemic. Ito yung sinasabi ko na hindi ko nakuha yung maleta ko. Kasi yung aking waiting time is just 1 hour and 50 minutes and delay yung departure ng Scoot sa Pilipinas. Pagdating ko ng Singapore sa aking stopover, Diyos ko, talagang mapapatakbo ka. As in, takbo ako ng takbo and then yun nga, nagbo-board na sila for the next flight. So pagdating ko sa aking destination country, hindi na isalin yung maleta ko from the Philippines to the next flight. So, ayan yung pwedeng maging problema kapag masyadong maikli yung waiting time sa stopover. Pangalawa, iwasan mag-book ng separate flight. Kung magkaiba yung eroplano. So, pag nagbo-book ng ticket, maghanap po kayo ng direct flight. Mas maganda po yan. Kung wala talagang direct flight, make sure na yung airlines na nabook po ninyo ay connected doon sa magiging second flight ninyo. So, para maiwasan po yung pag-self-transfer, kasi kapag magkaiba yung flight ticket, pagdating mo po doon sa layover airport kung saan ka lilipat ng eroplano, kailangan mong lumabas ng immigration, kailangan mong kunin yung bagahe mo, at kailangan mo siyang i-check-in ulit. So, napaka-time consuming po nito. At isa pa, kapag delay yung unang flight mo, wala kang compensation or walang obligasyon yung second flight mo na i-consider yung case mo. Kasi nga, magkaibang booking sila. So, magkaibang rules po ito. So maswerte ka kapag naiwan ka ng eroplano or nakaproblema ka, i-rebook ka ng airlines for free. Pero wala nang free po ngayon. Kapag mga rebooking, may mga bayad na po yan o kaya naman kapag late ka, may mga penalties ang airlines. Iwasan po mag-book ng flight ticket o kaya mag-layover sa mga bansa na nagre-required po ng transit visa. Yung transit visa guys ay may mga bansa kasing mahigpit. So kahit magli-layover ka lang doon, mag-aantay ka ng next flight toward yung transit visa at ina-apply po ito sa embassy. Kung balak ninyo mag-layover sa gantong airport, check the embassy website kung required ba yung transit visa. So may mga traveler na book lang sila ng book ng flight ticket without checking the website, and pagdating nila doon sa kanilang layover, hinahanapan po sila ng transit visa. So without transit visa, hindi ka pwedeng makapag-proceed doon sa next flight mo. So ang mangyayari, pababalikin ka sa Pilipinas. May mga bansa na istrikto when it comes to item or mga bagay na nasa loob ng maleta po ninyo. Mga bansa na ayaw nila na may mga taong magdadala ng fresh fruits, vegetables, meat. So, kahit anong bagay na pinagbabawal nila, at kapag yan ay dala-dala mo, nilagay mo sa check-in luggage mo during the layover, bago po yan ilipat doon sa pangalawang eroplano,
magkakaroon po ulit ng scanning. So kapag na-scan po doon sa pangalawang flight mo na meron ka nito sa maleta mo na pinagbabawal pala doon sa destination country mo, pwedeng ma-delay ang maleta mo kasi that is subject for checking. So yung iba kinoconfiscate na talaga, doon mismo without your notice, binubuksan ang maleta mo to check kung ano yung nasa loob. So kung alam ninyong bawal, huwag nyo na pong ilagay sa maleta. Aniwan na laging cause of delay ng pag-transfer ng luggage kapag ang passenger ay may mga frozen food o kaya naman meat o kaya naman mga gulay. Travel ako papuntang Germany guys. I have my fresh mango. Pampasalubong ko sa aking mother-in-law, no? 4 na mangga. Pinabuksan po yung maleta ko. So, pero doon na po nangyari sa akin destination country. Nasa Germany na ako, tsaka sa akin pinabuksan and pinaisa-isa. So sabi ko, my God, okay, I'm still lucky na tinurn over pa rin yung maleta ko doon sa sa destination country ko at hindi siya hinold mismo doon sa aking second flight. Pero may idea na yung security sa sa Berlin airport na I have something inside of my luggage. So tinawag talaga ako at tinanong ako, ano ba yung nasa loob ng maleta mo? So did you declare kung ano ba yung nandyan? Tapos sabi ko, tulala pa ako. Sabi ko, ano ba yung nasa loob ng maleta ko? Naalala ko may mangga pala ako doon. Tapos may puso ng saging kasi magluluto ako ng kare-kare. Tapos kung ano-ano pang mga gulay, pang sahog sa kare-kare. So may mga atswete, ganyan. Ayan, buti na lang mabait yung security. Sabi ko magluluto lang ako for family gathering. So, I want to cook Filipino dishes. Ganyan kasi first time ko ma-meet yung family ng aking boyfriend. Kasi syempre magpapasika tayo para magustuhan ng ating mga future mother-in-law. Ayun, buti tinanggap yung gantong explanation. But wag nyo akong gagayahin because that time I'm not aware. First time ko pumunta ng Germany that time. Okay? So kung istrikto yung natsempuhan na magche-check ng maleta mo, pwede pang pagmultahin ka or pagbayarin ka ng any fine. Huwag kayong mag-check-in ng anything na may mga lithium batteries and power bank na lagpas po sa 100 watt. So, bawal po yan, nakaban po yan. Kung meron kayo niyan sa check-in luggage po ninyo, possible na hindi po isakay sa eroplano ang mga maleta po ninyo. So, dadating kayo sa inyong destination country na wala po ang maleta ninyo kasi meron kayong something doon na bawal siya. Ang lithium battery po kasi o kaya naman power bank na lagpas po ng 100 watts pag nasa check-in po because of the pressure nagkokos po yan ng explosion or ng fire. Panglima na wag nyong gagawin ay yung gagala kayo inside of the airport without checking your boarding gate or yung time ng departure ng second flight po ninyo. So bago kayo mag-picture taking, bago po kayo mag-shopping o kaya naman kumain, pasyalan nyo po munang una kung nasaan ba yung boarding gate ninyo. Yung iba ay matagal pa naman yung ating next flight. Meron pa tayong 3 hours so maggumala muna tayo o kaya naman kumain muna tayo and that time na malapit na mag-boarding tsaka pa lang sila maghahanap ng kanilang boarding gate and bigla nilang na-realize, oh my God, nasa kabilang terminal pala ito or nandun pa sa pinakadulo na gate. So they have to hurry up. Tapos may last calling na passenger blah 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 blah. Boarding na po and the gate will close in 15 minutes. So pag hindi mo yan inabutan, maiiwan ka ng eroplano. Yes, napaka-common mistake po ito na ginagawa ng mga pasahero. So magbanding sa loob ng airport without checking first their boarding gate. Huwag din kayong matutulog ng mahimbing, no? Pag hindi kayo nagising o wala kayong kasama, pagod kayo, I understand, walang gigising sa inyo, makakalimutan nyo po yung flight ninyo. And iwasan natin na lagi tayong naka-earphone. Okay,
Did you know si Chube? Ayan, yung bagong artista. Nagano siya na naiwan siya ng eroplano, hindi niya daw narinig yung last call kasi meron siyang headphone. So, pwede din itong mangyari sa inyo. Hindi po pag-check ng screen. Sa screen po, lalo na kapag nasa malalaking airport kayo, dapat lagi nyo yan check. Kasi anytime, pwede pong mag-change ang boarding gate. Kung sa first checking ninyo, yung boarding gate ninyo ay nasa letter A, pwedeng on the last minute, mag-change po yan from A to C. So, lagi ninyong babantayan po yan. Sa loob ng airport, lagi naman po may monitor. In any corner ng airport, meron po. So, keep your eye to monitor your flight. Yung hindi mo bine-verify sa airline, sa crew, kung yung baggage mo ba ay diretso na sa destination country mo. Kung hindi ka din sure, nahihirapan kang i-comprehend or basahin yung flight ticket mo, check-in nyo po sa any airport sa Pilipinas. Doon pa lang, tanungin nyo na yung nandun sa check-in counter. Diretso na ba yung bagahe ko sa destination country ko, or do I need to get and check in again my luggage sa aking layover airport? Doon sasagutin kayo ng counter. Diretso na po ito, ma'am. So, doon nyo na po ipipick up yung bagahe ninyo sa destination country po ninyo. Then you have your peace of mind. And the next one, na hindi po ginagawa ng mga passenger ay yung mag-check ng kanilang email. Guys, any information, any update, changes, nino-notify po kayo ng airlines ninyo through email. Kung alam nyo na may flight kayo, always check your email. Kasi hindi po kayo pwedeng magreklamo sa airport, ay hindi ko po nabasa yung email ng airlines. Pero nung chinek nyo yung email ninyo, 2 weeks ago pa pala may notification na yung airlines ninyo na delay or cancel yung flight po ninyo, and you need to change or na-rebook yung inyong flight. Lagi kayong magsusubscribe sa mga airlines na kung saan kayo nakapag-book ng ticket. Yung iba ini-skip to, kaya kapag may update, wala silang nare-receive na any email, any information about their flight. So magsusubscribe po kayo. I hope guys nakatulong tong aking mga tips sa inyo. And if you need or meron pa kayong any inquiries, questions na hindi ko dito nabanggit sa aking vlog, comment down your questions sa comment section. Sasagutin ko po yan. And kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe po kayo sa aking YouTube channel para ma-notify kayo if I have new videos about immigration, visa application, if you need assistance pala. So, email me in this email address and follow my Facebook page. And that is for today's vlog. Keep watching my video.